Una sa lahat, News 5 exclusive. Sapul sa video ang malapitang pagbarel sa isang lalaki sa Cebu City. Ang gunman tumakas sakay ng motorsiklo, habang ang biktima nakatakbo habang may tama ng bala sa dibdib. Ang buong detalye ng krimeng yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Gumuhong tulay sa Isabela, manipis daw. Pati ang dumang truck, doble pala ang bigat sa kapasidad ng tulay. Dalawang Russian diver sa Batangas tinangay ng current at namatay. Isa sa kanila, inatake ng pating. Viral, sandamakmak na daga, nagkalat sa isang ospital sa Zamboanga del Norte. Pati mga pasyente, pinepeste. Impeachment Secretariat binuuna ng Kamara bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ilang mambabatas nangangamba sa seguridad ng mga testigo at ebidensya. Mahigit 100 ospital sa buong bansa naglagay na ng mga fast lanes para sa dumaraming kaso ng dengue. At sa showbiz, back-to-back ang mga bagong music ng nation's girl group na BINI at ng P-Pop Kings na SB19. Maring manipis daw ang pagkakagawa sa gumuhong tulay sa Isabela kung saan 6 ang sugatan. Napag-alaman ding doble pa sa kapasidad ng tulay ang bigat ng dumaang dump truck kaya nangyari ang trahedya. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Kuha sa drone video na ito ang tindi ng pinsala ng gumuho ang bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Naganap ang insidente bandang alas 8 kagabi. Sabay-sabay na nahulog ang isang truck at 4 pang sasakyan. 6 ang sugatan kung saan isang kritikal matapos mapuruhan sa paa at ulo. Ang itinuturong sanhi ng pagbagsak ng tulay, ang dump truck na ito na may kargang malalaking bato. Sa panayam ng storiko ng One News, giniit ng DPWH Cagayan Valley, overloaded ang 10-wheeler na may carrying capacity ng mahigit 100 tonelada. Higit doble ang bigat sa kapasidad ng tulay. It looks like that way, sir. Kasi yung based from initial computation namin last night, yung approximation namin nasa 102 tons siya. Ang design capacity ng bridge natin po, according sa mga designers natin, is 45 tons po. Sinabi rin ng ahensya na 23 centimeters o 9 pulgada lang ang kapal ng tulay. 23 centimeters, that's not even 1 foot. Kasi 30 centimeters is 1 foot eh. Hindi ko pa medyo manipis ngayon. Kasi Reinforced naman po ito, sir. Highly reinforced naman po. Dumaan po naman ito sa design. The whole integrity of the structure should be looked up into. Nang sa ay matiyak na hindi na po maulit yung nangyari po, sir. Ang driver naman ng dump truck kusang sumuko sa pulis kaninang umaga. Sinimulang ipatayo ang 1.2 billion peso Kabagan Santa Maria Bridge noong 2014. Natapos lang ito nitong Pebrero dahil dumaan pa ito sa retrofitting. Matagal na yung ginagawa kaso nung natapos yan, medyo gumalaw. So nung gumalaw yan, so ni-retrofit nila yan. Tapos, yun na nangyari. Tutulungan naman daw ng provincial government ang mga sugatan. Sinusubukan ng News 5 makuna ng pahayag ang kontraktor ng tulay, ang RD Interior Junior Construction, pero walang sumasagot sa aming tawag. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. patay ang 2 turistang Russians habang nag-scuba diving sa Verde Island sa Batangas. Ang isa sa kanila, inatake pa raw ng pating. Nasa Frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Kuha ng mga Russian scuba diver ang video na ito sa ilalim ng dagat na sakop ng Verde Island sa Batangas City kahapon. Magkakasama pa ang 4 turista sa scuba diving. Ilang saglit pa, mapapansing nakakapit na sa mga bato ang 4 na diver. Nagsisimula na kasing lumakas ang underwater current at tinatangay na sila ng tubig. Hindi na nakuha ng video ang mga sumunod na eksena. Pero nagkahiwa-hiwalay ang 4 na diver matapos tangayin ng tubig. 2 sa kanilang nakaahon. Pero ang isa sa kanila, nakinilalang si Maxim Melkov. Nakita na lang na palutang-lutang makalipas ng ilang oras. Isinugod pa siya sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Nahanap naman ang bangkay ng isa pang diver na si Ilya Peregudin. Pero natagalan ang pagkuha sa kanya dahil napapalibutan ito ng mga pating.
Nang makuha ang bangkay ni Peregudin, nawawala na ang kanyang braso na hinihinalang kinain ng pating. Sir, during the time of the rescue, nakita ng mga rescuers natin, sir, na may heart attack talaga, sir. Before, hindi naman yan infested, sir. Kaya marami naman divers na nagpupunta dyan. Nakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa mga LGU para maiwasan ng maulit ang ganitong trahedya sa mga Verde Island at iba pang kalapit na diving site. Ang Verde Island ay isa sa mga dinarayong diving site sa bansa at kilala bilang Center of Marine Biodiversity dahil sa dami ng nagaganda ang coral reef at iba't ibang species ng isda at lamang dagat. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Bumuo ng tinatawag na impeachment secretariat ang Kamara para tumulong sa nakatakdang impeachment trial laban kay Vice Mayor o Vice President Sara Duterte. Nangangamba naman ang House Prosecutor sa seguridad ng mga testigo at ebidensya habang hinihintay ang paglilitis. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Kasalukuyang miyembro ng House sa 19... Sa gitna ng nakabinbing impeachment trial sa Senado ni Vice President Sara Duterte, naglabas naman ng video ang Kamara para ipaliwanag sa publiko ang patong-patong umanong paglabag ng bise kaya siya inimpeach ng mahigit 200 mambabatas. Idinetalye sa halos 9 na minutong video ang mga articles of impeachment, gaya ng pagbabantaraw ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos at ang questionableng paglustay niya sa confidential funds. Kapag gumulong na ang impeachment trial ni VP Sara, hati ang magiging trabaho ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ang Senado ang tatayong impeachment court, habang ang mga mambabatas sa Kamara ang tatayong prosecution. Kaya kahit hindi pa pinal ang target na sa July 30 uumpisahan ng paglilitis, bumuo na ng impeachment secretariat ang Kamara para tumulong sa mga prosecutor para mas mapabilis ang kanilang trabaho. Ito'y pagpapatunay na ang House ay handa na. Ito po'y magsisilbing mga kasama namin dito, lalong-lalo na sa mga research, sa mga legal research. Nangangamba naman si Chua kung aabutin pa ng 5 buwan bago gumulong ang impeachment sa Hulyo, posible raw kasing malagay sa alanganin ang mga ebidensya at manganib ang seguridad ng mga testigo. Yung tampering of evidence, isa po yan. Pangalawa po, yung mga testigo po natin, siyempre yung anxiety ng mga testigo natin mas lalong tumitindi. Sa kabila nito, nanindigan si Escudero na hindi dapat madaliin ang impeachment trial. Kung naiinip na raw ang mga taga-Kamara, dapat Disyembre pa lang, inaksyonan na sana nila ang impeachment para maagang naiakyat sa Senado. Ulitin ko, kung sila hindi nagmadali noon, wala sila sa lugar. Wala silang legal at moral basis na madaliin kami ngayon. Ulitin ko rin, hindi namin to dinedelay, Congressman Chua. Hindi lang namin minamadali. Nauna nang sinabi ni Congressman Chua na natagalan sa Kamara ang mga reklamo kay VP Sara dahil hinimay pa nila ito at nangalap pa sila ng suporta sa mahigit 300 kongresista. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Pinasinungalingan ng COMELEC ang sinabi ng isang kandidato sa pagka-vice alkalde sa Isabela na kayang ma-hack ang automated counting machines. Nagsampa na sila ng reklamo laban sa naturang kandidato. Nasa Frontline na balitang yan si Dave Abuel. Nitong Enero, may in-upload na video ang kandidato sa pagka-Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela na si Attorney Jeril Harold Respiso. Sa video, tila itinuturo niya kung paano mamanipulahin ang automated counting machines para sa Bilang Pilipino 2025. Dahil dyan, sinampahan siya kanina ng COMELEC ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mapanganib at maituturing na misinformation ang video ni Respiso. Ngayon palang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pwedeng gawa ng paraan ang ating pong halalan. Kung bigla siyang manalo, sasabihin dahil sa produkto yan ng kanyang pagmamaniobra, o kaya naman pag natalo, sasabihin niya na minaniobra ng iba yung resulta ng ating pong halalan. Binura na ang nasabing video pero may kopya ang mga otoridad para magamit na ebidensya sa isinampang reklamo. Bukod sa disqualification case, balak din ng COMELEC na ipadisbar at tanggalan ng lisensya si Respiso sa pagiging accountant. Depensa naman ni Attorney Respiso, ginawa niyang video para ipakita sa publiko ang kahinaan ng ACMs bilang isa rin daw siyang IT expert. Pwede raw kasing mabago ang resulta ng botohan bago ang printing ng election results. Kapag bumoboto ka sa voting machine, yung internet pwedeng gamitin ng hacker para baguin
yung resulta ng eleksyon kapag corrupted yung source code ng makinang iyon. Yun lang ang puntos ko. Mungkahin niya sa COMELEC, huwag i-connect ang mga ACM sa internet bago ang printing ng election returns. Paglilinaw naman ng COMELEC, hindi kayang i-hack ang ACMs. Iko-connecta lang ito sa transmission device kapag naimprenta at naipaskil na ang resulta ng botohan sa bawat presinto. Paano mo siya mababago? Paano mo pwede mapakialaman yung results kung ganung alam na ng lahat? Watchers, voters, citizens arm, kung ano yung result dahil nakapaskil na yung pangsyam na kopya ng election returns sa bawat presinto. Handa raw si Respiso na harapin ang reklamo, pati ang planong disqualification at pagpapatanggal ng kanyang lisensya bilang abogado at accountant. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Tuloy ang pagilibot at panliligaw ng mga senatorial aspirants para sa Bilang Pilipino 2025. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sa San Jose del Monte, Bulacan nangampanya ngayong araw ang mga pambato ng administrasyon na alyansa para sa bagong Pilipinas. Present sina Tito Soto, Ping Lacson, Francis Tolentino, Camille Villar, Benhur Abalos, Abi Binay, Bong Revilla, Pia Cayetano, Lito Lapid at Manny Pacquiao. Dumalo rin dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Bago ang campaign rally, nagpapresko ng ilang senatorial candidate ng alyansa kung saan ipinangako nila ang pagsusulong sa batas na pagpapalakas sa sektor ng agrikultura ng Bulacan. Gayun din ang agarang pagbubukas ng MRT-7 na magpapabilis ng biyahe mula SJDM pa Metro Manila. Nag-motorcade naman ang TV host na si Willie Revillame sa Bottrich Province ng Laguna. Nag-courtesy call siya sa alkalde ng Binyan kung saan napag-usapan ang mga proyektong maitutulong daw ni Revillame sakaling manalo. Nanligaw rin siya ng mga botante sa San Pedro. Naglibot naman kanina sa Pangasinan ang pambato ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP na si Senator Bongo. Pinangunahan niya ang inaugurasyon ng Super Health Centers sa bayan ng Agno at Bani. Ang kapartido niyang si Senator Bato de la Rosa, present kahapon sa Liga Provincial Congress ng mga taga-Catanduanes na ginanap sa Maynila. Dadalo naman sa Ugpong Youth Assembly sa Davao City ang mga pambato ng PDP, kasama na rin si Senator Robin Padilla at Philip Salvador. Si dating Senador Bam Aquino, isinusulong naman ng pagpapalakas ng libreng kolehiyo nang magtungo siya sa Calamba, Laguna. Magkasama sila ng kapartidong si dating Senador Kiko Pangilinan ng talakay ng mahal na presyo ng bilihin at estado ng mga negosyo, kasama ang Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Abiso po sa mga motorista, 5 piso hanggang 15 pesos ang itataas ng toll sa North Luzon Expressway or NLEX ngayong darating na linggo. Nagbabalik po si Gerard de la Peña. Hindi man maipapatupad ang cashless toll, simula naman sa linggo, March 2, magdadagdag ng singil sa NLEX. Para sa open system o mula Valenzuela, Mindanao Avenue o Balintawak Toll Plaza hanggang sa Marilao, Bulacan, 5 piso ang dagdag para sa Class 1 vehicles, 13 pesos sa Class 2, at 15 pesos naman sa Class 3 vehicles. Para naman sa end-to-end o mula Metro Manila hanggang Mabalacat, Pampanga, 57 pesos ang sa Class 1, 142 pesos sa Class 2, at 171 pesos naman sa Class 3. Ang ilang motoristang dumaraan sa NLEX, napapakamot ulo. Dagdag gastos yan, pero kung everyday, malaking expenses yan. Medyo mabigat. Okay naman sa ilang motorista ang toll hike, basta't magiging maganda ang serbisyo. As long as makita natin kung saan napupunta yung yung additional na bayad, but sige lang. Kaysa naman dumaan ka sa service road at sobrang traffic noon. Ayon sa Toll Regulatory Board, 2022 pa nang magsumite ng petisyon ng NLEX Corporation para sa toll hike. 2023 pa nga raw dapat ipinatupad ang dagdag singil, pero may kinumpleto pang requirements ang NLEX. Isinama na rin sa toll hike ang pambawi sa gastos na 7.7 billion pesos para matapos ang Candaba Viaduct na bahagi ng expressway. Ang toll hike sa linggo, first tranche pa lang at may second tranche pa sa susunod na taon. Minarapat ng ating tanggapan na hatiin in 2 tranches yung kanilang pangungulekta ng toll fee for the 2022 petition. It will be lesser kasi hindi na po kasama yung Candaba Viaduct next year. Ang kasama na lamang po yung 1/2 of the 2022 petition.
naman ng pamunuan ng NLEX sa tuloy-tuloy ang pagpapaganda ng serbisyo. Sa susunod na linggo, sisimulan ang pagpapagawa ng NLEX C5 North Link na magkokonekta sa Mindanao Toll Plaza at Quirino Highway sa Novaliches. Ngayong taon na rin maglalagay ng dagdag na lane sa NLEX San Fernando hanggang Exitex Spur sa Mabalacat, Pampanga. Aayusin din ang Mexico Interchange sa Pampanga at maglalagay ng mga ilaw sa maraming bahagi ng expressway. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Dahil sa lumulobong kaso ng dengue sa bansa, 100 ospital na ang naglagay ng dengue fast lane para tutukan ang mga pasyente. Pinag-aaralan na rin ang pagsasagawa ulit ng bakuna drive kontra dengue. Nasa Frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Bantay sarado kay Lola Belen na taga Quezon City ang 8 taong gulang niyang apong si Mac. Hindi na niya masyadong pinapalabas ng bahay ang bata mula nang magka-dengue. 2 linggo lang ang nakararaan, halos magkumbulsyon ng bata sa taas ng lagnat. Nung ilang araw na siyang nilalagnat, 2 days na po. Pang 3 days niya po, nagrarases na. Tapos dumugo po yung ilong. Isa lang si Mac sa higit 52,000 na tinamaan ng dengue sa bansa simula January hanggang nitong February 22. Mas mataas ito ng 64% kumpara sa parehong panahon noong 2024. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Calabarzon na halos 11,000. Sumunod ang Metro Manila na mayroong higit 9,000 kaso. Habang sa gitnang Luzon, higit 8,000 ang nagka-dengue. Bilang tugon sa tumataas na kaso, nasa 100 ospital sa bansa ang naglagay ng dengue fast lane. Ito'y para masigurong mabibigyan agad ng atensyong medikal ang mga pasyente. Pagdating mo, alam nila kung anong mga dapat lang itanong, kung anong simptomas ang dapat itanong, kung merong test na dapat gawin, nakakonsentrate. Hindi katulad ng kung pupunta ka sa ordinaryong ospital na walang fast lane, parang sasalain pa bago mapunta doon. May triage pa. Pinagdodoble ingat naman ang mga bata, lalo't sila ang madalas tamaan ng dengue. Kasi nga, daytime feeder yan. So ang kinakagat talaga niyan yung batang nasa school, at saka yung batang naglalaro sa labas. Makalipas ang halos 1 dekada nang pumutok ang Dengvaxia Scare, ayon sa Department of Health, posibleng muling gumulong ang bakuna drive kontra dengue. Meron pong mga nag-apply, may isang kumpanya na nag-apply sa ating Food and Drug Administration. Patuloy po yung pag-aaral ng FDA. Sa kabila ng mataas na kaso, nilinaw ng DOH na sapat ang supply ng dugo sa bansa at hindi rin daw lahat ng dengue patient ay kinakailangang salinan nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Bukas na magsisimula ang OG Kantawanan Show ng bansa, ang Singaling. Mga kaawit bahay, tuwing Sabado, mapapanood na natin ulit ang ating mga singmaster at juke bosses. Gaya natin, excited na rin ang mga juke boss. Mapapanood ang Singaling dito sa TV5 at sa Sari Sari Channel tuwing 5:45 p.m. May rerun din sa Buko Channel ng 9 p.m. Super excited ako kasi ang tagal ko na hindi nakapag-judge sa mga singing contest. Kaya definitely mas mag-enjoy tayo dito sa Singaling. Meron ng kantahan, may kwentuhan, may saya, pang-alis ng lungkot. Sobrang excited syempre. Magkita-kita tayong muli kasi siguradong Riot, yung Kantawanan, grabe. Miss na miss namin ang mga kaawit bahay. For the first time, nag-explore ang ating OPA Tourism Ambassador na si Seo Inguk sa isla ng Boracay. Spotted na nag-crystal kayaking si Inguk. Nag-golf din siya and nag-yacht tour sa isla while interacting sa fans. Ipinakita ng South Korean star ang Pinas experience from chillax mode to adventure. Nito lang February 21 nang italaga si Inguk bilang Celebrity Ambassador ng Department of Tourism para paigtingin ang turismo ng Pilipinas sa South Korea. Marami pa akong pasabog na chika mamaya, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, ospital na pinepese raw ng mga daga sa Zamboanga del Norte nagpaliwanag. DOH at DBM humiling ng special audit para sa COVID-19 emergency allowance ng mga health worker. Mga umunoy espiya ng China sa Pilipinas nagbigay raw ng pera at motorsiklo sa mga pulis. At mini-album ng Bini na Biniverse #1 sa iTunes chart sa Pilipinas at sa UAE. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Kuha ang video na yan sa Pennsylvania sa Amerika. Nakaparada sa kalsada mga sasakyan nang biglang lamunin ng sinkhole ang isang kotse. Wala namang nasaktan sa insidenteng yan. Bagamat 30 bahay ang pinutulan ng tubig habang inaayos ang kalsada. Inaalam pa ang sanhi ng sinkhole. Nabulabog ang nagpapahinga at nagpapagaling ng mga pasyente sa isang ospital sa Zamboanga del Norte. Ang may salarin mga paghalagalang daga. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa viral video na ito, nagpapahinga ang 2 pasyente habang palakad-lakad ang nasa 5 daga. Kuha ito sa triage area sa Zamboanga del Norte Medical Center. Umakyat pa nga ang isang daga sa may ulunan ng isang pasyente. May sumuway lang na bantay, kaya tumakbo palayo ang daga. Sa isa pang video, nakuha naman ng ibang netizen, 3 naglalakihang daga ang gumagapang sa mga gamit ng pasyente. Ang isa nga, nanguha pa ng pagkain. Nalaglag pa ang mga daga at parang at home ito kahit may mga tao. Nakausap ng News 5 si Ani. Ayon sa kanya, may kaanak siya naka-confine sa naturang ospital at ang pinsan niya ang kumuha ng video. Kuha talaga siya ng sarili niyang video para sabihin na, talaga legit to. Walang paninirang nangyayari dito. Dati raw, malinis naman sa naturang ospital. Pero bigla raw itong nagbago. Parang wala ng maintenance. Kung sino naman po yung pwedeng dyan sa ospital na yan, baka pwede pong linisan naman at kung kulang sa utility, may budget naman para dyan. Kumuha sila ng tagalinis. Ayon sa pamunuan ng Zamboanga del Norte Medical Center, wala silang natatanggap na reklamo mula sa sinuman kaugnay ng daga sa kanilang pasilidad. Wala rin daw pruweba kung kailan kuha ito. Kaya hirap silang matukoy kung lehitimo ito. Ang tunay raw na nagmamalasakit ay dapat gumagawa ng kaukulang aksyon at hindi ipinupost sa social media para manlinlang. Sa huli, giniit ng ospital na meron silang pest control at regular ang paglilinis ng kanilang mga pasilidad para matiyak ang kalinisan. Ayon naman kay Ani, kagabi lang kinuna ng video, pinapabura na raw ito sa kanila ng ospital. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. 2 taon na nakalipas mula ng malawakang oil spill na nakaperwisyo sa Pola Oriental, Mindoro. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw nababayaran ng danyos ang libo-libong apektadong residente. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Bit-bit ng mga papeles at dokumento, tila nagsumbong sa media ang grupo ng mga fish vendor na ito mula Pola Oriental, Mindoro. Hanggang ngayon daw kasi, wala pa silang natatanggap na claim o danyos perwisyo mula nang mapinsala ng oil spill ang kanilang lugar, eksaktong 2 taon na nakalipas. Ang laki ng nalugi po sa amin dati noon. Dahil nung nagtitinda po kami, biglang pinahinto po kami. Dahil yung mga isda na tinitinda po namin, hindi na namin nabenta, tinapon na lang po namin yun. Ang dami po noon. May nakatanggap naman doon ng pera pero sinauli na lang. Imbis na 100,000 kasi ang inaasang makukuha matapos ang 4 na buwang pagkakatenga sa pagtitinda, 6,000 piso lamang ang ibinigay. Hindi naman po sapat dun sa aking tinigil na paghanap buhay. Araw-araw ho kami babayad ng ticket sa palengke. May monthly ticket din ho kami. Bao kumpleto po kami sa lisensya. Sa ngayon, aabot na sa 32,000 mangingisdang na una nang nabigyan ng claims mula sa International Oil Pollution Compensation o IOPC funds. Sa tala ng Oriental Mindoro Provincial Government, posibleng umabot ng 40,000 ang kabuuang bilang ng mga naapektuhan ng malawakang oil spill. Pero maaari pa raw madagdagan ng bilang na yan, lalo't pwede pa rin mag-apply ng claims hanggang Marso ng susunod na taon. Reklamo ng lokal na pamahalaan ng Pola na babagalan sila sa proseso. Hindi naman pwede na nakakuha na yung iba. Pare-parehas naman silang naghirap, pare-parehas na nawalan ng trabaho, pare-parehas na walan ng hanap buhay. So kailangan, dapat sabay-sabay din halos itong mga kakuha. Bukod sa mga mangingisda at vendor, nakatakda rin kumuha ng claim ang mga naapektuhan sa tourism industry, maging ang pamahalaan. Sabi ng IOPC, mabusisi at nakadepende lang daw sa mga isinumiting requirements ang kanilang assessment. Paniniguro rin ng Department of Justice, tututukan nila pagbibigay ng kompensasyon. Meron ng ongoing claims tayo sa kanila at hindi naman sila tumatalikod sa obligasyon nila. At kung mangyari man yon, ang gobyerno na ang magiging kalaban ng IOPC kung hindi sila magbabayad. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.
Sangkot daw sa pagkidnap ng mga foreign national ang Chinese na suspect sa pagdukot sa isang estudyante sa Taguig City. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, nakipag-ugnayan sa kanila ang mga embahada ng ibang bansa sa pagtugi sa suspect. Magbibigay rin daw sila ng impormasyon sa PNP at DILG. Nauna namang sinabi ng DILG na sangkot din ang Chinese suspect sa pamamaril sa kapwa Chinese sa isang kainan sa Makati City noong nakaraang taon. May mga ibang mga embahada na po na nakipag-ugnayan sa amin noong nakaraang mga taon na di umano ito rin yung taong naging mastermind doon sa pagkidnap at pagpatay at pagkawala ng iba nilang mga nationals. Nagbigay raw ng pera at motorsiklo sa mga pulis ang mga umunoy Chinese spies dito sa Pilipinas. Base sa article ng Reuters na nilabas ngayong araw, 4 na espiyang Chinese daw ang nagbigay ng cash donations at sasakyan sa 2 police forces. Ayon daw yan sa mga litrato, video at online post na nakita ng Reuters. Hindi naman matukoy ng Reuters kung para saan ang mga nasabing donasyon. Pero nakikinabang daw dyan ang lungsod ng Tarlac. No comment naman ng mayor ng Tarlac nang tanungin sila ng Reuters. Nabanggit din sa article ng Reuters ang pangalan ni Cagayan Governor Manuel Mamba. Kinausap siya ng News 5 at ito ang kanyang sagot. Well, as an LGU official, I haven't received any from them except from the embassy. Nagbigay sila ng 6 million worth of price. Hot and fierce ang peg na teaser photos ni Red Velvet Sulgi para sa kanyang upcoming solo comeback. Nag-ala Catwoman siya sa kanyang black na cat mask. Bahagi yan ng kanyang extended play na Accidentally on Purpose. Mark your calendar sa Philo Reveloves dahil sa March 10 na ang release niyan. Pero available na yan for pre-order ngayon. Ito na ang kanyang second solo comeback mula nang i-release ang kanyang EP na 28 Reasons noong 2022. Susunod News 5 exclusive, tendero sa Cebu City, malapitang binaril. Philippine Deposit Insurance Corporation tinaas sa 1 milyong piso ang kanilang maximum deposit insurance. At P-Pop Kings na SB19 genre-defying sa kanilang bagong single na Down. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Versus Nauwi sa tensyon at pamimwersa ang paninita ng mga LTO enforcers na yan sa isang lalaking may dalang kutsilyo sa Panglao, Bohol. Nagpakilala siyang magsasaka at dumiretso sa mga enforcer. Nang sitahin, nanlaban umano siya. Agad namang nabawi ang kanyang dalang patalim na pag-alamang kapatid ng dating Vice Mayor ng Panglao ang naturang magsasaka. Ang insidenteng yan, iniimbestigahan na ng LTO. Malapit ang binaril ang isang lalaki habang nagtitinda sa Cebu City. Ang biktima nagawa pang tumakbo pero nasawi rin matapos bumulagta sa kalsada. Nasa frontline ng balitang iyan si News 5 Visayas correspondent John Roa. Huwebes ng umaga sa bangketang yan ng Ramos Street sa Cebu City, nakapwesto ang kariton ng manok ng isang lalaki. Maya-maya biglang bumunot ng baril ang kaharap niya sa kasya malapitang binaril. Agad nagpulasa ng mga tao. Kahit ang biktimang si Jade Mark Dungog nigawa ring makatakbo. Mabilis namang sumibat ang gunman na sumakay sa nakaabang na rider. Sinubukan pang makalayo ni Dungog pero bumulagta na siya sa kalsada. Agad namang dumating ang kapatid ng biktima. Ayon sa mga otoridad, tama ng bala sa dibdib na tumagos sa likod ang ikinamatay ng biktima. 2 posibleng motibo sa pamamaril ang tinitingnan. Ang usa is that nani sila problem within the family, no? Dili siya ingon nga immediate within sa ilaha nga mga relative. Ikaduha, dili sad nga layo nga naapoy involvement, no, sa illegal drugs. Pero ayon sa ama ng biktima, posibleng love triangle ang ugat ng krimen. Nabasa kasi ng anak ko na may katext na ibang lalaki ang kinakasama niya. Doon nagsimula ang kanilang away.
Sa ngayon, may person of interest na ang mga pulis. Dead on the spot din ang isang lalaki sa barangay Kugon matapos naman siyang barilin sa loob ng kanyang bahay kagabi. Kinilala ang 36 anyos na biktima na si Joel Kumaling. Kwento ng live-in partner ni Kumaling, matutulog na sana sila na may biglang kumalabog sa kanilang bubong. Bumaba yung kinakasama ko para tignan. Doon may sumalubong sa kanya sa pintuan. Pagkatapos binaril siya. Na-recover sa crime scene ang isang bala ng kalibre 45. Tinutugis na ang gunman. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5 Visayas. Hiniling ng Department of Health at ang Department of Budget and Management na magsagawa ng special audit sa mga naunang pondo para sa COVID-19 emergency benefits and allowances. Hinihiling nila yan sa Commission on Audit. Sa joint statement ng DOH at DBM, gusto nilang masuri ang paggamit ng pondo. Paraan din daw ito para matulungan ng DOH sa pag-validate sa Health Emergency Allowance Fund. Sa huling tala ng DOH, higit 110 billion pesos pa ang hindi nababayarang COVID-19 emergency allowances ng mga frontliner noon pang kasagsagan ng pandemya. Dinoble ng Philippine Deposit Insurance System or PDIC ang kanilang maximum deposit insurance coverage. Simula March 15, magiging 1 milyong piso na ang covered o protektadong deposit ng isang bank account holder. Yan ay kung may mangyari mang hindi ka nais-nais sa bangko. Mula po yan sa kasalukuyang 500,000 pesos. Ayon sa PDIC, layon ng nasabing adjustment na magbigay ng enhanced protection at confidence ang mga nag-iimpok sa bangko. Tong 2009 pa nang huling itinaas ang bank deposit insurance. Patuloy na bumubuti ang lagay ni Pope Francis na nanatili pa rin sa ospital sa Rome. Ayon sa Vatican, payapang nakatulog ang Santo Papa nitong gabi. Ito na ang ikalawang gabing hindi na kritikal ang lagay ng Santo Papa. Pero hindi pa rin siya ligtas sa panganib kaya patuloy na binabantayan. Nakikipaglaban sa double pneumonia si Pope Francis. Tuloy-tuloy naman ang pamisa para sa kanya sa Vatican at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pamosong Christ the Redeemer sa Brazil, nakadisplay ang imahe ni Pope Francis sa pamamagitan ng projection. Heads up, Philo Fear Nuts. Bibisita sa Pinas ang K-pop group na Les Seraphim para sa kanilang concert. Kasado na sa August 2 ang kanilang stop sa Manila bilang bahagi ng Easy Crazy Hot Tour. To be announced pa ang venue at ang date ng ticket sale. May stops din ng K-pop groups sa Japan, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Singapore at North America. Last December 2023, nang huling bumisita ang Les Seraphim sa bansa para mag-perform sa Asia Artist Awards sa Bulacan. Bukod sa World Tour, ilalabas na rin sa March 14 ang kanilang 5th mini album na Hot. Abangan, balyan ang natrap sa lambat sa Poland, si Nagip. At P-pop sensations na BINI at SB19 may back-to-back comeback sa pagtatapos ng buwan. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Hindi puro dada, dapat daw may gawa. Ganyan ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa campaign rally sa San Jose del Monte sa Bulacan. Ang sabi ng Pangulo, tahimik lamang ang mga ini-endorso niyang kandidato sa pagkasenador, pero nagtatrabaho daw sila ng maayos sa gobyerno. Ang dagdag niya, solusyon ang kailangan imbes na masasakit na salita para tugunan ang mga problema ng ating bansa. Wala namang binanggit ang Pangulo na pangalang pinatatamaan niya. Kung minsan hindi na lang nagsasalita, at basta't ginagawa na lang ang trabaho. Yan po ang mahalaga. Huwag tayong nakikinig ng mga puro dada ng dada. Dapat ang hinahalal natin ay puro gawa. Buhay na naman ang P-pop. Gaya na lang ng nation's girl group na BINI na may milestone agad ang bagong mini album. Nag-number 1 ang extended play na BINIverse sa iTunes charts dito sa bansa. Matapos ang release nito kahapon, pang-international na rin ang inabot nito dahil number 1 din sa iTunes sa UAE. Nag-number 4 naman ang BINIverse sa Singapore, habang ika-29 naman sa Norway. All English ang mga kanta ng BINIverse mini album.
Kabilang dyan ang Secrets na in collaboration with former Day 6 member Jay Park. Genre-defying naman ang ipinamalas ng P-Pop Kings sa kanilang new single na Damn. Music video pa lang pangmalakasan na, lalo't medieval fantasy world ang atake ng grupo. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 digital producer Von Belinario. Mahika at pantasya ang bumalot sa mundo ng P-Pop Kings sa kanilang latest single na Damn. Music video pa lang, pangmalakasan na. Inspired ito sa medieval fantasy world. Mula make-up, costume at production value, ramdam ang dark and powerful vibes. As always, signature na ng grupo na mag-explore ng iba't ibang genre. Kaya ang Damn, genre-defying. Pero say ng P-Pop Kings sa News 5, isa lang ito sa bravest music nila. Ito, mas marami lang siyang palaman, mas marami siyang elements, pero yung journey namin sa previous albums, ganun din po. We try to mix different genres into one music for us to be able to project yung full ability na bawat isa. Ang Damn kasi, fusion ng elements ng hip-hop, Filipino folk, EDM at iba pa. New era rin ito for the P-Pop Kings. From experimental genre to their visual elements sa music video. Sobrang hilig po kasi namin sa mga yun parang medyo medieval stuff, yung mga gods, mga Greek mythology, and mga characters from video games po. So parang nagkaroon po kami ng session dito, tapos bilang napag-decide namin, parang maganda nga yun, pero but very ambitious, sabi namin. Pero hindi naman namin malalaman kung hindi namin itatry. So nag-risk po ulit kami, syempre, pero nakakakaba lang po kasi we are very proud naman po. Bahagi ang Damn ng kanilang ilalabas na extended play na Simula at Wakas. It's the beginning of an ending. Kung ano yung tinapos namin, doon ulit kami magsisimula. Paano higitan ang sagad na? Dahil pangmalakasan na nga ang visuals at vocals, pangmalakasang literal ang kanilang overall comeback sa world stage. Hindi nyo kinaya. Sabay sa release ng Damn ang preparations ng P-Pop Kings para sa kanilang world tour this May. Ang kick-off niyan, walang iba kundi sa Philippine Arena. It's a big move for our team na biglang mag-Philippine Arena. But of course, we trust ourselves, our team. We want them to experience the whole Damn world. So parang yun yung gusto namin talagang gawin. Kaya we are very happy sa ginagawa ng 18. And ang daming tukso, bawat hakbang laging may gulo. Pagkamalas, di ko galing tumakbo. Dito lang ako, kasalanan ko lahat ng to. Tamumpay sa paggusto. Available na ang Damn sa lahat ng streaming platforms. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy weekend mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, isang balyena ang nasagip sa Poland. Back to the sea ang balyena matapos matrap sa lambat. Spotted sa Baltic Sea ang 23-foot humpback whale na yan. Hirap na hirap siyang makawala sa lambat. Mabuti lamang at agad siyang nakita ng mga rescuer. Agad nilang pinutol ang nakapulupot na lambat sa balyena. Malayang lumangoy ang balyena sa malalim na parte ng dagat. Posibleng galing daw ito sa Atlantic Ocean at napadpad lang sa Baltic Sea para maghanap ng pagkain. Pwede gawa ng pelikula yan. Anong title kayo? Free Willy 2. Hindi pwedeng Free Belly. Bakit Willy? Ay, sorry. Balyena rin ba siya? Lost ako.
Tama-tama, buti lang biyernes na. Buti na lang. Ubus na yung utak. Pasensya na po. Aray ko po. Bakit ganito? Gusto umirit din. Wag na. Okay na Sasabi yun. tayo parehas. Okay na. Yes. Yan po ang 45 nitong pagkimay sa malagang headlines. Realize ko yung maling-mali yung bantay Ngayon ko. lang. Na-realize ko. Balik at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Hanggang sa Lunes mga kapatid. Magandang gabi.